10 taon ako nang maulila. Namatay ang aking ama sa isang aksidente. Kalaunan naman ay ang aking ina nang dahil lang sa sakit. Sa pagkakatanda ko ay nag-umpisa akong makakita ng mga kaluluwa nang ako ay 5 taong gulang pa lang. Kahit mismo ang kamatayan ng aking mga magulang ay nakikita ko rin. Kapag nariyan na ang maputing usok ay sigurado na yon. Nag-iisa lang ako at walang kapatid, kung kaya't kinupkop na lang ako ng tiyahin ko na kapatid ng aking ama. Pinag-aral niya ako at pinakain. Ngunit katagalan ay pinagsawaan niya rin ako. Dahil yun sa mga kakaibang kinikilos ko. Madalas pa nga ay may nakakaaway siya dahil sa akin. Dahil ito sa mga nakikita ko, hindi ko naman mapigilan dahil kusa itong lumalabas sa bibig ko. Lalo na kapag may puting usok na sa kanila. Isang beses ngang nangyari ay sinaktan ako ng kapitbahay namin dahil sa sinabi kong mamamatay ang kanyang anak. Ngunit hindi siya naniwala sa akin. At hindi nagtagal ay namatay nga ang kanyang anak. At iyon ang naging dahilan kung bakit inuwi ako ng tiyahin ko sa aking lola. Dahil hindi daw niya matagalan ang mga kababalaghan ko. Inuwi niya ako sa probinsya dahil dun daw ako talaga nababagay sa mundo ng lola kong matalinhaga. Si lola ay kilalang magaling na manggagamot sa kanilang lugar. Magaling si lola sa mga kaluluwa at mga problema pang hindi pangkaraniwan. At hindi ko alam na mas malalim pa pala ang aking kakayahan kaysa kay lola. Si lola ay matanda na. May malalabong mga mata at medyo hukot na ang kanyang likuran. Ngunit sa kabila pala ng kanyang katandaan ay ang kakaibang katauhan pa niya. Ako si Andrea, 18 taong gulang, at dito sa piling ni lola, magkakaroon ng silbi ang kakayahan ko. Nagwawalis ako sa halamang gamot ni lola. Napansin ko siya na panay ang silip sa likuran ng bahay namin. Hindi madali para sa mga tulad namin ang ganito. Halos kada minuto ay may mga nang-istorbo sa pagpapahinga mo. Tulad na lang ng nangyayari kay lola. Kanina ko pa siya nakikitang binubulabog ng 2 batang kaluluwa. Pinaglalaroan siya ng mga ito, kung kaya't panay ang takbo niya sa likuran ng bahay. Gusto ko mang sawayin ay hindi ko magawa. Kung siguro sa iba nila ginagawa ito, ay maaring magkasakit ang isang tao. Malalim na ang gabi pero gising pa si lola. Kanina ko pa siya naririnig na nagsasalita at may kausap na tila isang lalaki. Di ako bumaba para silipin kung sino yon, dahil sigurado naman ako na hindi tao yon. Narinig ko pa na sinabi ni lola na kumusta na daw sila. Ibig sabihin ay hindi lang pala isa yung kausap niya. Ang hirap talaga ng ganito. Dito nga sa tabi ko, kanina pa panay ang sit-sit ng maliit na nilalang. Hindi ko na lang pinapansin. Kasi nga pag pinansin mo, ay hindi talaga sila titigil. Tulad na lang ng babaeng madalas makitabi sa kama ko. Noong kinausap ko siya at sinabing ayos lang sa akin na tumabi siya, ay gabi-gabi namang nasa tabi ko. Ang daming kaluluwa dito sa bahay ni lola at hindi ko alam kung bakit. Pero mababait naman sila, hindi tulad sa Manila. Puro salbahe, sasaktan ka pa nila pag hindi ka nakikinig sa kanila. Tulad na lang ng kaluluwang nakita ko noon sa palengke. Tinatapon niya ang lahat ng paninda ng isang tindera. Tapos pinapatid niya yung mga namimili. Sinaway ko siya pero nagalit siya at sinabihan pa akong wala daw akong pakialam.
Minsan ay nakakainis din ang ganito dahil minsan na rin akong sinaktan ng kaluluwang nakita ko. Isang dalaga rin ako tulad niya. Madalas niya akong sinasabunutan kapag natutulog ako. At minsan pa nga ay kinukurot niya ako ng maliliit sa bahagi ng aking binti. At nang tanungin ko siya kung bakit niya ginagawa yon, ang sagot lang niya sa akin ay naiinggit daw siya. Tinigilan niya rin ako nang makakita siya ng mas kinaiinggitan kaysa sa akin. Nagkasakit ang babaeng iyon at namatay. Tinubuan siya ng maraming pasa sa katawan at halos napuno na ng sugat ang kanyang ulo. Dahil sa kakasabunot ng inggiterang kaluluwang iyon, naawa ako sa dalaga. Pwede ko sana siyang tulungan pero wala namang naniwala sa akin noon. Maya-maya pa ay narinig ko si Lola na nagpaalam na sa kanyang mga bisita. Narinig ko rin ang pangalan ko na sabi ni Lola na siya na daw ang bahala sa akin. Nagka-interes akong bumaba at sumilip kung sino iyon. Pagsilip ko, nakita ko na nakaupo ang dalawang kaluluwa ng hindi namang katandaang babae at lalaki sa harap ng aming mesa. Natuwa ako sa nakita ko. Ang mga bisita pala ng aking lola ay walang iba kundi ang aking ama at ina. Diplomat Hotel. Way back 2018, namasyal kami sa Baguio City. 3 araw kami doon. Hindi maganda ang panahon that time, pero pumunta pa rin kami. Maya't maya ang pagbuhos ng malakas na ulan at sobrang lamig. Hapon na nang dumating kami, kaya nag-decide kami na kumain lang muna sa labas at magpahinga na lang. Nang second day, dinala kami ng taxi driver na nirentahan namin sa Diplomat Hotel. Actually, nung time na ito, hindi namin alam na papunta na pala kami sa Diplomat. Ayaw pang sabihin ng driver. Hindi kami prepare ng mga oras na yon. Pagkababa namin, iniwan niya kami doon at mag-aantay na lang daw siya sa labas. Pagpasok namin, wala masyadong tao at tahimik. 2 tao lang ang dinatnan namin, nag-iikot sa baba. Dahil na rin siguro sa sama ng panahon at wala masyadong guests. Mabigat ang pakiramdam habang naglalakad kami at nililibot ang lugar. Ang nasa isip ko ng mga panahon na ito, inaapakan ko ngayon yung lugar kung saan maraming inosenteng namatay noong giyera. At parang ang daming nakatingin sa'yo, pero wala naman. Sobrang creepy. Sayang lang at hindi kami nakaakyat sa itaas kasi sabi ni Kuyang Guard, bawal daw kami doon dahil papadilim na. Mga 10 PM, pag-uwi namin, nag-aayos na kami para matulog. Habang nagsishower ako, napatingin ako sa paligid sa may salamin ng CR na para bang may nagsasabi sa akin na tumingin ako doon. Parang may energy sa salamin na hindi ko mawari. Ang weird. Matutulog na kami. Ayoko sanang i-off ang TV at ilaw ng time na yon. Para kahit papano ay may konting ingay sana at liwanag. Kahit hindi na talaga ako sanay matulog nang may ilaw at ingay. Hindi ko alam pero parang nakakaramdam ako ng takot. Hindi makatulog ang kasama ko kaya in-off ko na lang ang ilaw. After ng mga 15 to 20 minutes siguro, biglang bumukas yung pinto sa may terrace ng room namin. Kaharap lang nun ang bed namin. Sobrang lakas ng hangin. Nagulat kami at ng mga 2 minutes siguro bago kami naglakas loob, nalapitan at isara.
Nagtaka kami kung paano siya bumukas dahil nilak naman namin ang mga pinto bago natulog. Matutulog na kami nang bigla akong napabangon dahil nanaginip akong may sumasakal sa aking madre na nakakulay itim at walang mukha. Naalimpungatan ako. Ang mga kasama ko ay tinanong ako kung anong nangyari. Ang sabi ko sa kanila, "Kahit hindi mo ako tinulungan, tinatawag kita kanina. Sinasakal ako ng isang madre." Ang sagot sa akin, wala naman daw siyang naririnig. Dahil doon ay nabangungot na pala ako. Nasa eksaktong kinahihigaan ko lang nangyari na para bang gising talaga ako ng mga oras na yon at pakiramdam ko ay nakakasigaw ako. Chinek ko ang oras sa cellphone ko at 2:50 pa lang ng umaga o madaling araw. Pagkatapos nun ay nagdasal kami ng taimtim. Hindi agad ako nakatulog dahil pakiramdam ko nandyan lang siya sa tabi. Nag-search ako sa YouTube ng mga documentaries about sa Diplomat Hotel ng Baguio. May napanood ako na interview ng isa sa mga guards na nagtatrabaho dito. At ang sabi daw ng mga pumapasok sa Diplomat Hotel, meron daw talagang iba na sinusundan ng kaluluwa at nagpaparamdam sa kanila. Kaya simula nun, hindi na kami bumalik sa Diplomat Hotel.